Wala siya sa mga pinsan niya. So itong bata nito, syempre nagbo-board siya, no? Nasa yung lugar nila, nasa malapit sa dagat. Until one day na mag-isa lang siya sa bahay, niisip niyang gumawa ng laruang bangka. Ginuha niya yung pinaka-the best na nakikita niya na magiging materialis niya para malikha niya yung bangka. And after he made that boat, nung nakita niya, wow, ang ganda naman nito. Sabi niya sa sarili niya, ang ganda-ganda naman ng ginawa ko nung nilikha ko. Napakaganda. Nung nakita niya yon, kasi gamit din niya mga matitibay din na materialis no? Pangingisda yung nanay niya, mangingisda rin yung tatay niya, laging nasa labas. And then, hindi lang yun ang ginawa niya, nilagyan niya pa yun ng pangalan. So, kilala niya yung bangka niya. So, syempre, gusto niya itry. Syempre, malapit sila sa dagat, no? Tinry niya ngayon itong bangka sa dagat. Sa sobrang excitement niya, hindi niya na namalaya na malakas pala ang alon at inanod na po itong bangka. So, kahit anong gawin niyang habulin, hindi niya na po talaga nahabol. And then, next day, niyaya siya ng nanay niya, let's go to pumunta sila sa bayan para mamili. At napadaan sila sa isang tindahan sa Osave. Hindi. Napadaan po sila sa isang shop, no, na kung saan may mga nagtitinda-tinda ng mga kung anong yung iba nga parang mga antik-antik na gamit, no? So napadaan sila at nakita nung bata yung laruan niyang bangka. Parang akin yata yun Siyempre pag gamit mo, alam mo kung sa'yo o hindi, di ba? So nung nakita niya yun, akin yun Pero siyempre gusto niya munang patunayan kung kanya ba talaga. So nung pumunta siya doon, pumasok siya sa store, nakita niya, andun yung pangalan niya. Mama, akin nga yan. Akin po ito. Sabi ng mama, ay hindi, nakita ko to sa may tabi ng dagat, walang nagmamay-ari. Kaya akin na to ngayon. Paano po yan? Akin po yan. Gusto ko po ulit mapasakin yan. Kung gusto mong mapasa ito, bilhin mo. Diba? Business Businessman yung mama So anong ginawa ng bata? Sa kagustuhan niyang mapasa kanya ulit, yung bangka, pumunta siya sa nanay niya, humingi siya ng sapat na pera para mabili niya ulit yung bangka. Bumalik siya. Ito na po yung pambili ko ng bangka. Nung binili niya yon, syempre agad-agad binigay ng mama. Alam mo yung ginawa ng bata? Niyakap niya yung kanyang bangka. Akin ka na ulit. Oh, di ba? Akin ka na ulit. Nilikha niya yun, ginawa niya yun, pinagpaguran niya yun Tapos bigla na lang nawala. Alam niyo po, sabi niya, 2 beses kang naging akin. Una, nung nilikha kita. Pangalawa, nung binili kita. At alam niyo pa, inalintulad po ito sa buhay natin. No? Hinalintulad po ang kwentong ito sa buhay natin. Sapagkat tayo ay nilikha ng Panginoon. Kanina yung message, we are created in God's likeness and image. No? Parang yung ginawa ng bata sa bangka. At nung nilikha tayo ng Panginoon, gandang-ganda ang Diyos sa tao. Akin ka. No? So, nung ninalintulad tayo doon kasi nung nawalay, kagaya nung bangka, tayo po ay nawalay din sa Panginoon ng dahil sa kasalanan. At dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa tao, iniwan niya ang langit, namatay siya to redeem us. Amen? Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, minsan tayong nilikha ng Diyos at minsan din tayong niredeem ng Panginoon. Binili ka niya sa napakamahal na halaga. Ano yon? Ang kanyang dugo. Wow! Walang mamamatay para sa atin, tanging ang Diyos lang. Amen? And our title for today is Object of His Love. We are like that boat. We are like that object, no? Tayo ay object of God's love. Wow! Amen po ba?
So, ang passage po natin ay iikot po sa Book of Zephaniah, no? So, sa Book of Zephaniah, diyan po iikot ang ating passage. Hindi ko na po babasahin yung kabuuan ng passage ng Book of Zephaniah. We have our Bibles, no? You can open your Bible. And if you really wanted to, no, magpakalalim tayo sa ating ang pagbabasa, pag-uwi natin, buksan natin yan ulit, no? Pero bigyan ko lang po kayo ng konting idea sa Book of Zephaniah, no? Sinulat po yan nung panahon na sobra po talagang rebellious ang Jerusalem. No, sobrang sama ng ang sama nung po nung panahon na yon na sa kabila ng righteousness ng ating Diyos nung niligtas sila sa Egypt and everything, no? Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa mga taga-Israel, sa mga Israelite, ay grabe po yung pagiging unrighteous nila. No, napakasama. Kaya naisulat ni Zephaniah yan sa kagustuhan niyang ang mga tao sa Jerusalem ay magrepent. Gusto niyang magrepent ang mga tao sapagkat ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong ito at gusto ng Panginoon na i-redeem pa rin sila regardless kahit anong gaano pa sila kasama. No? Kahit may idolatry, kahit kinakalimutan na nilang sumamba sa Panginoon at sumasamba na lang sila sa mga Diyos-Diyosa nila. And of course, our Lord is not just love, no? Kanina pinag-aralan natin that God is love. But aside from that, our God is not just love, but He is also just. At gusto rin ipakita ng Panginoon na may kaparusahan ang kasalanan. May kaparusahan ang pagtalikod natin sa Panginoon. May kaparusahan ang pagdidisobey natin sa Panginoon. Di ba nga, pinag-uusapan natin dito, regardless of your decisions are, kahit ano pa yung mga desisyon natin, tama o mali, laging may consequence yan. Good decisions, good consequence. Amen? Right decision, no? Tama ba yung sinasabi ko? Good decision is right consequence. No? And bad decisions, ililid ka sa wrong consequence. Pero kahit ganun na lang, no, kasama ang Jerusalem, nais pa rin ng Panginoon na i-redeem ang mga taong ito. Yung mga matitira, yung remnant nila, yung lahi ng Jerusalem, nais ng Panginoon na iligtas pa rin sila sa kabila ng lahat. Kaya ganun na lang yung ginawa ni Zephaniah because he wanted to, no, nagsulat siya para magrepent ang mga taong ito. Mag-rejoice sila sa Panginoon. Sabi nga po sa verse 17, basahin po natin, no? Sabi po sa verse 17, the Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. No? So, the question is, why we are considered as God's treasure? Bakit po ba tayo kinukonsider ng Panginoon as God's treasure? Di ba we are object of His love? Para tayong bangka. At tinitreasure tayo ng Panginoon. Bakit nga po ba? Bakit nga po ba tayo tinitreasure? Natanong niyo rin po ba yon? Bakit kaya gano'n na lang yung pagtitreasure ng Diyos sa tao? Bakit gano'n na lang ang pagtitreasure ng Lord sa buhay ko? Alam mo po kung anong sagot doon? Simple lang. Because He loves us so much. Amen? Naniniwala ka ba na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon? Na kahit ilang beses tayong tumalikod sa Kanya, mahal ka pa rin niya, kapatid. Amen? Because He loves us so much eh. Ibang klase ang pagmamahal ng Diyos, di ba? Iniwan ang langit para lang iligtas tayo. Para magkatawang tao, mamatay sa cross ng Kalbaryo. It is finished. Tinapos ng Diyos ang lahat. Kung hindi siya mamamatay sa cross ng Kalbaryo, hindi kanya mariredeem, hindi kanya mabibili ulit. No? Gusto ng Panginoon na ma-express niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa'yo. Sa atin. And this month, no? Kaya natin ginagawa itong series na ito ay para
rating sa bawat isa that we are loved by God. You are His treasure, not just an object of His love. Hindi lang tayo object, no? Nilikha, hindi lang tayo basta nilikha, inibig ka niya. Amen? Inibig tayo ng Diyos, hindi lang tayo basta object lang na nilikha niya na yun, sapat na nilikha tayo ng Diyos. Because before God created human, He provided everything. Amen? Sa Genesis, hindi po ba? Inuna po bang gawin ng tao? No. Pinrovide niya muna lahat ng pangangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. Sapagkat ayaw ng Panginoon na mahirapan tayo. Sadyang ang tao likas na pasaway. Amen? Yun yung likas tayong ganun eh. Nalang, ewan ko, bakit ganun si Lord? Sobrang magmahal. Kung yung katabi mo, baliw sa pag-ibig, sorry for the word, pero mas baliw ang ating Diyos sa pag-ibig sa atin. Amen? Hindi naman mamamatay. Sige nga, yung katabi mo, mamamatayan para sa'yo? No. Tanging ang Diyos lang makakagawa nun. Tanging ang Diyos lang ang kayang ibigay ang lahat para sa atin. Kaya kung ikaw, lalo na kabataan ka, kung ibuhos mo yung pagmamahal mo sa taong yan, wagas na wagas, no? Mamamatay ako kung mawawala siya. Seryoso ka ba? Mamamatay ka talaga para sa kanya. Meron pa yan, naglalaslas na ako, eto na, naglalaslas. May kilala akong ganun. Grabe. Naglalaslas, oo. May kaklase po akong ganun nung high school. Nakikipag-break na yung boyfriend niya sa kanya kasi pinagbabawalan na ng magulang. Imagine, ilang taon lang kami noon, 15 anyos. 15 anyos lang kami noon. So yung kaklase ko, talagang gusto kong sampalin talaga eh. Sabi ko, grabe naman tong babaeng to. Ganun ka talaga magmahal. Mamamatay ka, magpapakamatay ka, sasayangin mo yung pangarap ng mga magulang mo para sa'yo dahil lang sa taong yan. No? Ganun po kasi talaga ang concept ng love eh. Di ba? Yun din kasi ang tinuro ng Diyos sa atin eh. Pero, ang problema sa ating mga tao, mali ka ng pinag-aalayan mo ng pagmamahal. Woo! Amen! 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 Pero si Lord, kapatid, hindi siya nagkamali ng inaalayan ng pagmamahal. The love that He gave for us, no? Hindi yun kailanmang pinanghihinayangan ng Diyos. Ganun sa katindi magmahal. Kaya kapatid, kung mamamatay man tayo para sa pag-ibig, para na lang kay Lord. Amen? Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. No? Kung mamamatay tayo para sa pag-ibig, para na lang kay Lord. Para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga disciple ni Lord. No, even Paul na wala namang personal na experience with the Lord talaga na face-to-face na nakasama niya. Talagang nakipagbuno si Paul para lang ma-share ang gospel. Dahil na-experience niya ang Panginoon eh. Hindi man face-to-face, but he experienced the love of God. Amen? How did God express His love to His people? Ito na. Paano po ba in-express ng ating Panginoon ang kanyang love sa atin, sa mga taga-Jerusalem? No, kung ikaw, tanungin mo yung katabi mo, how did you express your love? No? So may kanya-kanya tayong way ng expression ng ating love. Pero ang tanong, paano nga ba in-express ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal sa tao? Number 1, by stopping the punishment. In Zephaniah 3:15, the Lord stopped your punishment. He destroyed your enemies. Strong towers, King of Israel, the Lord is with you. He don't need to worry about anything bad happening. Gusto na niyang lipulin lahat eh. Gusto niyang iparanas ang kanyang pagiging mga hatol. Pero, in-express ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig
sa mga taga-Jerusalem at sa tao, sa atin, by stopping the punishment. He stopped the punishment. And paano niya po in-stop ang kanyang punishment sa panahon natin? No? And even sa panahon niya, by dying on the cross. Kasi dapat tayo ang namatay, hindi siya. Pero gusto ng Panginoon na maranasan natin ang buhay ng walang hanggan nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Nais ng Panginoon na maranasan mo, ma-realize mo na si Lord kaya niyang putulin yung sumpa, putulin yung parusa nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen? So kung iisipin po natin mga kapatid, grabe mag-express ng love si Lord, no? He is willing to stop the punishment that's supposed na sa'yo at sa akin. Willing siyang stop yung punishment na, kumbaga, sinisira niya yung salita niya na supposed to be, gagawin niya to pero hindi na lang. Kasi nga, ganun niya tayo kamahal. Amen? Number 2, how did God express His love to His people? Number 2, by being with us. Nasa verse 15 pa rin po yan. Anong sabi? Ano po sabi niya doon? He destroyed your enemy's strong towers, King of Israel. The Lord is with you. The Lord is with you. Yung mga taong sinasabi na walang nagmamahal sa kanila, kapatid, nagkakamali ka. The Lord is always with you. He is expressing His love to you by saying, I am with you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya wag mong sasabihin na pinabayaan ako ng Diyos. Kasi kailanman, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Always remember that. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sa lahat ng oras, sa oras ng pighati, di ba may kanta nga po, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, ano ba? Anumang maging sitwasyon, ikaw at ikaw pa rin. Ang sarap sabihin yun, no? Alam mo, kinakanta natin yung sa Panginoon, pero yun ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Na anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, kapatid, ikaw at ikaw pa rin ang pagmamahalin ng Diyos. Ganon sa katindi magmahal. Grabe. Nung inaaral namin to, at nung binabalangkas namin, grabe, naiiyak kami talaga. Ako personally, no, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganyan ka na lang magmahal? Grabe ka. Ibang klase ka. Why we are talking about this, no? Bakit pa natin pinag-uusapan to? Because ang sama na ng mundo. And nakakalimutan na natin na meron tayong mapagmahal ng Diyos. Meron tayong mapagmahal na Diyos. No? At sa nangyayari sa panahon natin ngayon, pilit na inaayos ng Diyos, kaya magulo kasi may inaayos. Kaya nagkakagulo ang Pilipinas kasi may gustong ayusin ng Diyos sa bansang Pilipinas dahil mahal ng Diyos ang Pilipinas. Kaya huwag kang magtaka kung nagkakagulo ngayon ng Pilipinas sapagkat may nais ayusin ng Panginoon. Ganon din sa Jerusalem. Gusto may cleansing na nangyayari sa lugar ng Jerusalem. Ganon din sa bansang Pilipinas. Merong cleansing na nangyayari sa atin ngayon. And as Christians, no, tayong mga Kristiyano, dapat nakikita natin yan. Dapat bukas ang ating mga spiritual eyes to see that. That God is expressing His love towards us by cleansing His nation. And we must pray for that. Dapat kasama tayo sa lumuluhod para sa bansang Pilipinas. Kaya kapatid, hindi tayo magsasawa na isama palagi sa panalangin ng ating nation, bagkat ito ay mahal din ng ating Diyos. Kung paano niya iniibig ang bansang Israel, ganun niya rin iniibig ang bansang Pilipinas dahil nandito ka. Amen? Sa manlupalop ng mundo tayo naroroon, God is always with us. He is omnipresent no? He will be continuing, no? Be with us. Next, number 3 po. Tapos na pala ako. Nakakabitin ba? Amen. So, number 3 po, by protecting us.
How did God express His love to us is by protecting us. Anong sabi niya sa verse 15 pa din? No, sabi niya po dito, the Lord stopped your punishment. He destroyed your enemies' strong towers. Grabe, no? Isipin mo, ang tagapagtanggol mo ang Panginoon. Na kahit na anong mangyari, ang Panginoong Diyos ang tagapagtanggol ko. Poproteksyonan niya ako. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. No? Inexpress ng Lord ang kanyang dakilang pag-ibig by saying, I will protect you. I will destroy your enemy. Kaya kapatid, dapat hindi na tayo natatakot. Hindi na tayo dapat nag-worry. Sapagkat meron tayong Diyos na handang magprotekta sa atin. He is our mighty warrior. Diba? Sabi dyan that He is our mighty warrior. So dapat hindi tayo natatakot sa kahit na anong sitwasyon ng buhay natin. Nangangamba ka kasi ganito yung sitwasyon ng buhay mo. Kapatid, isipin mo, simula noon hanggang ngayon, pinoproteksyonan ka ng Diyos. And that's how He expressed His love to you. So never ever think na hindi tayo mahal ng Diyos. Kasi kapatid, mahal ka niya. The moment pa lang na niredeem niya tayo, nilikha niya tayo, inexpress na niya ang kanyang pagmamahal. Na kahit napaka-undeserving natin, we are so undeserving of God's love eh. We are so undeserving and yet, He loves us so much. Kulang ang salitang so much sa kanyang pagmamahal sa atin. He's that crazy in love with us. Grabe, no? Ang sarap namnamin. Ang sarap po malaman na may Diyos na totoong nagmamahal sa atin. Hindi natin yan masusumpungan sa kahit na sino. Masasaktan ka dyan. Sinasabi ko sa iyo. No? I'm not saying na wag na kayong mag-asawa or what. What I'm telling is, wag tayong masyadong mag-rely, no, sa pagmamahal ng tao. Sapagkat mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Yun ang gustong iparating sa atin ng Diyos ngayon, na higit ang pag-ibig ng Diyos. Ay, hindi ako magsisimba dyan muna kasi wala naman yung crush ko. Ay, wala yung nililigawan ko dyan, hindi ako magsisimba. Nagsisimba ka lang ba dahil sa Kanya? Ay, hindi, wala yung nanay ko, hindi ako magsisimba. Nagsisimba ka lang ba dahil nandyan yung nanay mo? Ay, dahil nandyan yung pamilya mo, sumasama ka na lang, sama-sama na lang po. No? Grabe naman. Grabe naman yung reason natin why we go to church. Dapat, we go to church because we experience God's love. And because we experience God's love, dapat ibalik natin sa Panginoon yan. Hindi man natin kayang pantayan ang ginawa ng Diyos. Pero yung pagpunta natin sa Kanya, pagsamba, pag-worship natin sa Kanya, pagsunod natin sa Kanya is our way of showing that, Lord, we also love you. Hindi man kagaya ng pagmamahal mo sa amin, pero Lord, mahal din kita. Ang sarap po malaman ngayon na merong isang Diyos, Hari ng mga hari, minamahal ka. Handang mamatay para sa'yo at muling nabuhay para ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Wow! That's great love. What an amazing love. Ibang klaseng pagmamahal. Kaya pagbuwan ng Pebrero, iniisip mo yung erotic love, yung ibang klase ng pagmamahal. Una muna sana nating isipin yung love ng Panginoon sa atin. Amen? Pero the love is also a gift. No? We are free to express that kind of love sa ating mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga partner, mga asawa. No? Mas madali na lang po sa atin ang magmahal sapagkat una nating naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Amen? So what is our response in God's love? Paano po ba tayo magre-respond? Ang sabi po sa verse 14, no? Jerusalem, sing and be happy, Israel. Shout
for joy, Jerusalem. Be happy and have fun. Wow! That's how we respond in God's love. No? Ganun tayo dapat mag-respond. May excitement, may pagpupuri, may worship. No? Hindi yung sinaktan ka lang niya, hindi ka na magsisimba. Masaktan ka lang ng konti dun sa kapatiran mo, hindi ka na magpapakita kay Lord. Nakaranas ka lang ng victory sa buhay mo, busy ka na, ayaw mo nang magbigay ng oras mo sa Panginoon. In conclusion po, dito po ako magtatapos. Zephaniah, in book of Zephaniah po, chapter 3, invites us to trust in God's presence. Rely on His power and rest in His love. Even in moments of distress, we are comforted by the reality of a God who saves us and sings over us. God did not just seize us as an object of His love, but He sees us as a treasure to possess. Kagaya po nung bata, kung paano niya inangkin yung kanyang nilikha na bangka. We are the apple of God's eye. He loves us dearly. May iyak ka sa klase ng pagmamahal ng Diyos sa atin. He loves us dearly. Yung pagmamahal ng magulang natin sa atin, yes, ang sarap nun. Pero higit na higit pa rin ang pagmamahal ng Diyos. What if itong pag-ibig ng Diyos ay may ibahagi at maranasan ng ating pamilya, kaibigan, mga kakilala? Ano kayang magiging epekto nito sa kanila? At gaano kaya kasaya na kasama natin silang magpupuri sa Panginoon? Ano po kayang feeling, no? Na i-express natin din ito, ipamahagi natin ito sa ating mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kamag-anak, higit sa lahat, pamilya mo. No? Masarap magkwento ng mga bagay na naranasan mo at narinig mo. Di ba? Sarap nga mag-share ng chismis kasi narinig mo eh. O ngayon kapatid, may narinig ka ba? May natutunan ka ba ngayon sa klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Anong gagawin mo? Titiko mo ba yung bibig mo? O bubuksan mo yan at ipamamahagi mo? So I challenge you ngayon kapatid, share that kind of love to your loved ones and invite them here sa ating simbahan. Meron tayong morning, kung di sila available ng gabi, meron tayong morning, kung di sila available ng morning, meron tayong panggabi. Amen? Gagawin natin ang lahat, madala lang natin sila sa tahanan ng Diyos. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? So, meron po ba ngayon lang nakarating sa ating simbahan? First-timer, no? First-timer, second-timer. What we will do to become a treasure of God? No. Yes, of course we are. But paano ba natin may experience ito? Number one, by admitting that we are a sinner. By believing that Jesus died and rose again. And by confessing and surrendering your sins to Him. And lastly, by declaring that Jesus is your Lord and Savior. So kung meron pa ditong hindi tumanggap sa ating Panginoon, can I invite you for a short prayer? No, manalangin tayo. Let's admit that we are a sinner. And let's admit that Jesus died and rose again. Let's confess sa ating Panginoon. And let's accept Him. Let's declare that Jesus is Lord and our Savior. Sige po, tayo po ay manalangin ng maikli. Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan.
Maraming salamat po dahil ikaw ay namatay at numuling nabuhay para sa aking kasalanan. Dinideklara ko, Panginoon, na ikaw ang aking Diyos sa tagapagligtas. At tinatanggap kita ng buong puso at may pananampalataya na simula ngayon, ikaw na ang may-ari ng aking buhay. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at kadakilaan sa aking buhay. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sige po, muli po, ay hayaan niyo po akong mag-close sa panalangin. No? Panginoon, maraming salamat po sa aming natutunan ngayong gabi that we are not just an object of your love. Instead, we are a treasure that you wanted to possess, Panginoon.